Hello guys, nandito na tayo sa ating laptop. Then papakita ko kung paano yung device driver setup. Open natin yung Reaper. Ayan. So bago may setup yung Behringer USB UMC22, kailangan i-download muna natin yung driver niya, no. Ilalagay ko na lang yung link sa baba, yung Behringer USB audio driver. Ginagamit, ang suggested kasi nila yung ASIO for all, pero hindi siya, nung unang in-install ko yung ASIO for all, hindi siya makita nung DAW natin, yung recording software natin. So meron ako nakita na mas maganda yung USB Behringer 2902 USB audio codec. Yung link nito ilalagay natin sa description sa baba, para hindi na kayo mahirapan. May 64-bit at saka merong 32-bit kung ano yung system na ginagamit niyo. Ayan yun, ilagay ko na lang yung link nya. So ito, kung dalawang track, syempre yun, pag na-install na natin yung Behringer USB codec, so pag pwede na tayong mag-record nun. Pero i-set up muna natin yung sa software sa Reaper. Halimbawa, mag-create muna tayo ng, kung dalawang vocal, ay isang vocal sa isang instrumental, yung i-record natin, yan, mag-create muna tayo ng ganyan. So paano natin mag-device setup sa Reaper? Pag hindi nyo makita yung device setup, ang shortcut nyan is press nyo yung Control P. Ayun. Yan yung makita nyo, devices, audio system, ASIO, then ito yon yung sinasabi na Behringer USB audio. Ayan, kung anong gamit mo, kasi meron akong in-install din dito na Phonic USB ASIO dati, nagamit ko din sa recording. Ngayon, kung once na-install mo na yan, hanapin mo, pag na-install mo na yung Behringer USB audio, kailangan yun ang nakalagay dito sa recording. Tapos enable inputs, input 1, then input 2, output range, out 1, out 2, ASIO config. Wala nang babaguhin dyan, basta na i-device setup mo yan Behringer USB audio, then click OK na. Yun, ito na yung sinasabi ko sa inyo na hiwalay yung setup nya, hiwalay yung audio ng etong input mono tayo. Pag sa vocals natin, in 1. Ayan, makita nyo yan. Ngayon, pag dun sa may instrumental naman, input mono pa rin. Ngayon, ang kukunin mo naman yung input 2. Yan yung isa guitar input ng Behringer USB audio natin. Ngayon, sample tayo, no. I-arm natin yung recording. Yan. Naka-arm yung recording. Pumapasok na yung nalainaan ko yung mic nung check. Yan yung vocals natin. Makikita niyo. Ayan, makikita niyo yan habang nagsasalita ako, may signal. Yan na yung galing sa Behringer audio interface natin. Yan yung input 1. So pag magre-record ka naman ngayon ng instrumental, pero yung mic mo na gagamitin ko para makita mo lang na hiwalay talaga yung recording niya. Ililipat ko lang yung mic saglit, ha. Ayan, bali pinasok ko na siya sa input 2 yung mic natin. Bali nakita nyo siya na yung signal niya isolated na. Yan. Pang instrumental dito niya ipapasok sa input 2. Basta yun lang ang lagi nyo tatandaan. Pag input 1 vocals, then input 2 instrumental. Basta makikita nyo naman siya doon na basta pag nag-input ka, laging input mono lang, input 1, yan yung left channel natin, then input 2,
yung right channel natin. Gaya doon sa explanation ko sa isang video na isolated siya, naka-multitrack din siya. Bali may edit mo siya separately, yung bosses, then yung instrument. Ngayon, pakita ko naman kung paano sa Cubase nung pag-device setup. Exit na muna natin to. Ayan. Cubase. Ayan, punta na tayo sa hello. Punta na tayo sa Cubase. Ganon din yung concept kung paano ginagamit yung paano mo i-set up yung device driver sa ano. Once na installed mo naman na siya sa laptop mo, kailangan mo lang naman i-device driver setup para magamit mo yung software, kung ano yung gamit mo software, kung ano yung gusto mo, Pro Tools, Mixcraft. Kailangan hanapin mo lang kung paano yung device setup. Ngayon sa Cubase, ito yung gamit natin ngayon. Ayan, click natin yung device. Then nakalagay doon sa baba, device setup. Then hanapin mo lang kung ano yung gamit mo talaga. Behringer, ayan. Behringer USB audio. Meron kasi akong phonic na USB mixer, kaya nababasa rin nitong Cubase yung isang USB audio natin. Ngayon, ang i-click natin yan ngayon, yung USB, Behringer USB audio, yan. Para ma-device driver setup siya. Then, punta tayo sa BST connections kung paano. Ayan, since naka-setup na siya, ang input niyan talaga mono lang, dalawa. Yan. Mono 1, yan yung left channel natin, yan yung vocals natin. Then, mono 2, yan yung sa instrumental or yung acoustic guitar natin na isasaksak. So, punta na tayo dun sa may panel ng Cubase para may setup din yung input doon. Okay. Yan. Bali, dito tayo. No bass nakalagay ngayon. Hanapin mo muna yon yung dito muna tayo sa vocals. Vocals, no bass. Ngayon, input mo yung M1. Then, sa next channel, yung pang guitar natin or instrumental, input mo naman yung M2. Ngayon, arm natin yung recording, no? Bawa, yan. Saka yung testing natin, saglit. Check. Ayan. So, bali nakikita nyo yung signal. Dali, lakasan ko. Check. Ayan, bali nakikita nyo yung signal ngayon pumapasok dun sa right channel. Yan yung sa instrumental. Ginamitan ko lang ng mic para may demo lang sa inyo. Ayan. Check 1, 2, hey. Ayan. Ngayon, ipapasok ko naman ngayon yung mic natin na sa channel 1. Yung left channel, yung sa mic input ng Behringer UMC22. Check. Ayun, nakita nyo lumipat na siya, no? Check. Hey. Check 1, 2. Ano ba? Sample recording, press record. Ayun, nakita nyo na siya, nagre-record na siya. Basta kailangan naka-arm yan pag naka-arm yung recording pag kuan. So hanggang dyan lang guys, no. Sana pasensya na, hindi ako sanay talaga mag-vlog tsaka mag-ano. Ayan. Kung ng aking makakaya, ayan, tinaliwanag ko kung paano yung pag-setup niya. So yung driver natin, pang-install yung pang-driver setup natin nitong USB Behringer, nasa description na lang yung link. Kaya kung meron din kayong unit na ganito, yun, i-ano nyo na lang siya, i-download nyo na lang kung 32-bit or 64-bit. So maraming salamat guys sa pag-subscribe at saka pag-subaybay sa aking channel. Basta huwag nyo kakalimutan yung mga dating subscriber ko na mahilig sa karaoke instrumental, pasyalan nyo lang din po talaga yung ating Facebook page. Ayan, panoorin nyo na lang din yung first video ko nito, yung unboxing nya. Kasi andun din yung pagpapaliwanag dun kung paano yung mga inputs. Ayan, maraming salamat and hanggang dito na lang. Thank you.